Esperanza, patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Binauna ko na sila, Rosita. Sige na, Sir. Magpahinga ka na. Iwanan mo na lang muna ako dito. Hindi kita iiwanan. Dito lang ako sa tabi mo. Kahit na mangyari, hindi ako ayos. Ngayon pa, iwanan kita. Kakampi mo ako. Bakit mo sinasabi yan? Marami nang tumawag sa akin na investors na gusto na lang bawiin ang investments nila. Masyado na raw magulo at may skandalo. Kahit ako na iskandalo, pati ang aking pribadong negosyo, kailan ba malilinawan ang pagkamatay ng Esperanza? Malapit na. Huwag kayong mag-alala dahil tumutulong na ako sa kaso. Itong mga nakaraang araw, narinig ko mula sa'yo. Sinasabi mo, ito sa Tia Esperanza mo. Nakasalanan mo lahat ng nangyari sa kanya. Na hindi mo mapapatawad ang sarili mo dahil sa nangyari sa kanya. Hindi ko maintindihan, Marimar. Pwede ba sabihin mo sa akin ang totoo? Anong totoong sinasabi mo? Ikaw ba ang pumatay sa Tia Esperanza mo? Ang sila pumasok dito. Ang daming reporters at media na nakasunod sa amin. Kausap ko na yung head ng security at sila nang bahala doon. Ano na bang status ng kumpanya? I need to see report ASAP para alam ko kung bibenta ko na shares ko. Umaga na bumalik ka sa ospital. Umalis ka. Nandun ako nag-antay ako sa'yo noon. Si Tia Esperanza ba pinuntahan mo? Sinadya mo ba ang hotel niya? Sabi mo sa akin. Hindi ko pinuntahan si Tia Esperanza. Hindi siya ang pinuntahan ko. Ano sinasabi mo? Na ako pumatay kay Tia Esperanza? Hindi ko magagawa yun dahil mahal ko siya! This is the initial financial report status of the company. Next week, malilift na ang freeze order ng finances na compensate na ang loss ng in-implement na cost-cutting ng company. In 2 months, Miss Angelica Aldama finally won. Closed the billion-peso investment deal with top real estate developers, Jemerai Estate Incorporated, to acquire and develop Dubai Towers, which is predicted to bring a net gain of 100 to 150% to the Aldama Group of companies beginning the third quarter of 2008. Number 2, sold 91% of horizontal and vertical types of the company, including the idle properties in the Diliman area, Quezon City. Number 3, Hindi ko kaya gawin sa kanya yun! Sandali. Okay, fine. Pero nagtataka lang ako. Bakit mo sinasabi na kasalanan mo ang nangyari? Ba't kailangan humingi ka ng tawad sa kanya? Hindi ko maintindihan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Dahil nag-away kami, pinalayas ko siya. Nakapagsalita ako sa kanya na hindi maganda. Kaya ako humihingi ng tawad sa kanya. Okay, fine. Sa sinasabi mo, hindi eh. Sinasabi mo na mamatay tao ako. Hindi ko sinasabi yun. Gusto ko lang maging tapat tayo sa isa't isa. Anong tapat? Sinabi ko na lahat sa'yo. Hindi ko magagawang patay si Tia Esperanza dahil mahal ko siya. Hindi ko siya kaya saktan. Sandali. Nagawa mo lahat to? Siyempre sa tulong ng FinanceHead and my team. Si Bella, anong ginawa niya? As far as I know, wala.
At wala siyang panahon sa kumpanya for the next 2 weeks. No, we have to discuss this with Bella. She is our president and chairman. Paano niya ba tatuwin ng kumpanya kung may kaso siya? Hayaan mo na ako! Marimar, I'm sorry kung nagkulang tiwala ko sa'yo. I'm sorry kung nagduda ako. Alam mo, Zero, magduda na lahat ng tao sa akin, wag ka lang. At hindi ko kaya pumatay kahit sino. Alam ko. Pero I'm sorry dahil lang ibabaw ang takot sa akin. Takot na baka madawit ka sa kaso. Baka mahuli ka ng pulis. Yun lang. Bakit nila ako hulihin? Wala akong kasalanan, wala akong Alam ko. ginagawang masama. Alam ko ngayon yan. Pero I was just expecting the worst. Paano ko mahuli ka nila? Paano ko madawit ka? Pag dumating yung pagkakataon yun, gusto ko alam kung gagawin ko. Gusto ko protektahan ka. Kayo ni Cruzita. Yun lang. Sana maintindihan mo. Sorry. Ay, hindi ako natatakot ka lang. Gusto ko itang protektahan habang buhay. Zero, huwag ka na mangako. Matagal yung habang buhay. Ayoko mangako. Katawag di mo na naman kaya to pa rin. Ayoko na yun. Mangangako ako ngayon. Gusto kitang protektahan habang buhay. Gusto kitang makasama habang buhay. Akong bahala sa'yo. Magkasama tayo. Mahal na mahal kita kahit sino ka pa. Mahal na mahal kita. Pakakasalan kita. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon? Ngayon na. Wala na ibang panahon, Marimar. Ayoko nang antayin pa yung pagkakataon. Yung tadhana na paghiwalayin tayong dalawa. Pumayag ka na. Pumayag ka na. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Nakadispal ko si Tia Esperanza ng malaking halaga sa kumpanya. Kaya nagkaroon sila ng alitan ni Marimar. Magkano po ba ang dispal ko niya? Malaking halaga. Hanggang po kalaki yung halaga na yun? 100, 200 million. Malaki po pala. Doon po ba nagugat yung malaking away nila magtiyahin? Oo, hanggang sa umabot na nga dun sa sunog sa warehouse. Tapos, pati yung anak ni Marimar na damay. Seryo? May gusto kasing kumuusap sa'yo eh. Inspector Vito po. Excuse me. May hawak lang kasong murder ni Esperanza Aldama. Inspector, ano ba yung maitutulong ko sa inyo? Si Belia nangangailangan ng tulong nyo, Mr. Santibanez. Palagay niyo, Miss Angelica, ito yung naging dahilan sa maaaring pagpapakamatay ni Ms. Esperanza Aldama o maaaring dahilan ng pagpatay sa kanya. Maaari, dahil wala naman ako ibang nakikitang dahilan. Angelica, friend, kailangan ko bang sabihin yan? Sige, next time na ako magsasalita. Pero open ako for interviews. Maraming salamat po, Miss Angelica. Rowena, Ano to? Para makaluwag-luwag ka na sa buhay. Anong ibig niyong sabihin? Ba't niyo alam ang pangalan ko? Tsaka ba't niyo alam kung saan ang opisina ko? Matagal na namin minamamanan si Miss Belia. Alam naming malapit kayo sa kanya. At walang maaaring makatulong sa kanya kundi kayo, Mr. Santibanez. Kailangan mailayo niyo si Miss Belia sa lalong madaling panahon. Mailayo? Bakit naman? Bakit? Padre Forrest, mangungumpisal po ako sa inyo. Nangungumpisal? Eh, di ba nang isang linggo ka lang nagkumpisal sa akin? Padre Forrest, napakalaki po na nagawa kong kasalanan. Hindi ko po alam kung paano ko matutuwid yun. May bagong ebidensya lumabas tungkol sa pagpatay kay Señora Esperanza. Ebidensya makakadawit kay Miss Belia. Ebidensya? Ano namang ebidensya to? Padre Forrest, ito na ako eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung dapat ko ba sabihin sa inyo yung totoo. Hindi ko alam kung naamin ba ako sa ginawa ko. Yan ang surveillance video na matagal na namin hinanap sa hotel kung saan pinaslang si Señora Esperanza.
buhayan ng gabing mangyari ang krimen. Tinaw ka, anak. Kung talagang may kasalanan ka, dapat aminin mo at magsabi ka ng totoo. Kilala niyo kung sino yan? Si Marimar. Andun siya sa hotel room nung mamatay si Tia Esperanza. Padre Ones, natatakot po ako. Alam ko na maaapekto ng mga mahal ko sa buhay. Si Cruzita, si Sherry. Alam ko na kapag inamin ko, lahat sila maaapektuhan. Kaya hindi ko alam kung aaminin ko yun. Sigurado ba kayo hindi peke ito? Alam niyo marami naman pwedeng gumawa ng peke niyan sa computer ngayon. Authenticated yan. Pinalinaw nga yan ng mga video technician para makasiguro kami. So, ang ibig sabihin? Na murder suspect si Miss Belia. Nagmamatch din ang fingerprints ni Miss Belia sa mga prints na nakuha sa kwarto ni Señora Esperanza. Pero ba't yan ang lumalabas lahat ng ito? Kasi nung una, hindi namin malaman kung kaninong fingerprints yun. Walang kamatch sa database namin. Pero nung lumabas ang video na yan, nagkumpara namin ang fingerprints ni Miss Belia. Saan ako? Pwede ba tayo mag-usap? Ang dami na nainom. Tama na. Hayaan mo nga ako. Please, tama na. Hayaan mo. Huwag ka mong makikialam sa akin. Ang dami na nainom, Tia Esperanza. Tama na. Tama na, Tia Esperanza. Itawan mo ko! Patawarin mo ako, Tia Esperanza. Hindi ko po sinasasya. Hindi ko po pinilano ang lahat. Patawarin mo ako, Tia Esperanza. Kumukuha na ng warrant of arrest ang hepe namin. Maring bukas na bukas, lumabas yun. Tete, huhulihin niyo si Marimar? Kaya nga, kailangan niyo siyang itakas. Kailangan niyo siyang ilayo bago siya mahuli. Kumari ngayong gabi mismo. Pero Inspector, linawin ko lang Hindi ba't polis kayo? Oo. Hindi ba't tungkulin yung hulihin ng salarin? Pero bakit yung ginagawa to kay Marimar? Malaki yung utang na loob ko sa ama ni Miss Belia, si Senyor Gustavo. May malubhang sakit ang anak ko nung araw, nung bata pa siya. At si Senyor Gustavo ang gumastos ng lahat para mailigtas ang buhay ng anak ko. Kaya bilang kabayaran, nililigtas ko rin ang buhay ng kanyang anak. Walang maaaring makatulong kay Marimar, kundi kayo. Kaya iligtas niyo siya. Itakas niyo siya. Boss,
Boss, saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Pero may nalaman ako tungkol kay Marimar. Ano naman yun? Maaring siya nga pumatay kay Tia Esperanza. Ay ko po. E, paano naman yung nalaman yan? May nag-tip sa akin na polis. Ipinakita niya sa akin video clip. Doon sa video clip nakikita na nandun si Marimar sa kwarto ni Tia Esperanza nung gabing pinatay siya. Yung tinanong ko siya, hindi siya umamin sa akin. Sabi niya sa akin wala siya doon. Tapos paano yan? Anong gagawin niyo? Hindi ko alam. Sa totoo lang masama loob ko sa kanya, pero kinakabahan ako para sa kanya. Dahil anytime po pwede siyang hulihin. Pwede siyang takpin. Kaya nga, sinabi sa akin, inabisuhan ako na itakas muna siya. Na itago siya. Boss, ano pang ginagawa natin dito? Pupuntahan ba natin si Marimar? Boss, boss, saan papabayaan? Kailangan kanila. Pasensya, I need you to book me 3 tickets papuntang LA. Yung last flight ngayong gabi, ha? Pangalan ko, pangalan ni Marimar at pangalan ni Cosita. You have it naman, di ba? Sige, pati yung hotel pakibook na kagad. Boss, akala ko magbabagong isip na sa pagtakas to ni Marimar. Pagtakas? Ganito, pupunta na ako kay Marimar ngayon, didiretso na ako doon. Pagkatapos, sa airport na tayo magkita, ipagmaneho mo si Inosensya para maibigay sa aming tickets kagad, ha? O sige, ako nang bahala, boss. Puntahan niyo na si Marimar. Go! Day? Day, di yun makontrol eh. Ang mga reporter, ang kulit, daghan kayo sa gawas, Day. Mami, sana si Daddy? Oo nga. Nasaan na ba siya? Nantok na ako ah. Ayaw pa kasing matulog nito si Crosita eh. Anak, kanina ko pa nga tinatawagan pero hindi naman sinasagot yung tawag ko eh. Arturo, ano ba nangyayari? Ano yung tataka si Marimar? Ay, naku. Inosensya. Ang laking gulong pinasok ni Marimar. Sabit siya. Huhulihin siya ng mga pulis. Ano? Paano sabi? Paano ba naman siya yung prime suspect sa pagpatay ni Esperanza? Alam mo, imposible yun eh. Hindi mo gagawa ni Marimar. Inosensya. May malaking ebidensya laban sa kanya. Sleepy na ako. Eh ako nga rin eh. Tignan mo, magkaka-eyebags na ako nito eh. Kasalanan to ni Sergio. Anak, punta ka muna sa kwarto mo, ha? Tapos, pupuntahan kita doon para patulugin ka, ha? Good night. Good night. Sige, Cross. Mahal na mahal ni Marimar si Tia Esperanza. Hindi niya magagawang patayin yun. Eh, kaya nga itatakas na siya ni Bossing. Yun, kung makalusot sa mga pulis. Unsa may problema? Okay ra ka? Wa man ka mapakali, Inday. Karon naghilak. What's the problems? Wala ko rason. Kahit gusto kong sabihin sa'yo, hindi naman pwede. Inday, bakit ba? Ano ang problem? Sherry. Doon po muna ako kay Crosita. Sige. Mag-usap na tayo. Tungkol saan, Sergio? Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang tunay na nangyari sa inyo, Tia Esperanza mo? Ano na bang nangyayari sa investigasyon niyo? Parang wala na nangyayari sa kaso. Sa katunayan, malayo na ang nararating ng aming investigasyon. Dahil sa bagong ebidensya na nakuha namin, nagkaroon kami ng bagong lead. Anong lead? May mga nakuha kaming fingerprints sa hotel room ni Señora Esperanza Aldama. Dahil sa surveillance tapes, na-identify namin kung kaninong fingerprints yun. Naingkumpara namin yun doon sa taong nasa surveillance tape. Sino? Marimar, ano ba talaga ang nangyari? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Ha? Sergio? Marimar, nandun ka sa kwarto ni Tia Esperanza nung gabi mamatay siya.
At may mga lumalabas na ebidensya na nagpapatunay nito. Ang ebidensya. Kopya to ng surveillance camera, ng security camera ng hotel. Kung nasan si Tia Esperanza, kita dito na pumasok at lumabas ka sa kwarto niya. Pati fingerprints mo nasa loob ng kwarto. Ano ginagawa mo doon? Ba't hindi mo sinabi sa akin? Emma, kakampi mo ko. Kahit anong mangyari sa'yo ko. Pasensya na kayo. Hindi ko masasabi sa inyo yun dahil very confidential. Fine. Pero malalaman ko naman kung sino yun eh. Dahil huhulihin niyo naman siya, di ba? Basta kung sino man yung hayop na mamatay taon yun, sana madakip niyo na siya. Kailangan niya pagbayaran ng ginawa niya kay Tia Esperanza. Seryo, natakot ako eh. Ba't ka natakot? Na ano? Pinatay mo ba siya? Hindi. Hindi ko pinatay si Tia Esperanza. Seryo, maniwala ka sa akin. Seryo. Kung pabagal-bagal kayo, kukuha na lang ako ng private investigating body para mas mapabilis ang kaso. Paano na lang kung makaalis ng bansa yung killer? Seryo, tumingin ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi ko pinatay si Tia Esperanza. Yun yung totoo. Hindi ko siya pinatay. Hindi. Kailangan natin umalis dito. Saan tayo pupunta? Kailangan mo lumabas ng bansa bago ka pa nila arestuhin. Arestuhin? Ikaw lang ang tanging suspect sa pagpatay sa tiya mo. Seryo. Tayo dumaan sa likod para makakita sa akin. Marimar, iiwanan mo talaga ako? Sigurado ka ba sa gagawin yun to? Karoso na talaga akong may gisipol ko. Let's go, let's go! Ma'am, may bisita po kayo. Padre Porres? Ano kayang naramdaman ni Renato nung nalaman niya na pinirmahan ko yung divorce papers? Friend, ano naman sa'yo kung anong iisipin ni Renato? Di ba sabi mo sa akin, ayaw mo na sa kanya? Ayoko na siyang asawa, pero syempre gusto ko pa rin siyang hawakan. Gusto ko may hawak ako sa kanya. Bakit? Senyor, biglaan po ata naisipan niyong uminom ah. Oo nga. Nagsa-celebrate ako dahil malaya na ako. Maupo ka. Thank you. Pinirmahan na ni Angelica ang divorce papers namin. Kaya may sasara ko na madilim na parte ng buhay ko. And from here, I can already move on. Napanood ko sa telebisyon ang lahat ng nangyari, Marimar. Kaya nagmadali akong puntahan ka. Padre Porres, pasensya na pero nagmamadali kami. Saan kayo pupunta? Itatakas ko ng bansa si Marimar. Tatakas ka, Marimar. Bakit? Wala ka namang sala. Padre Porres, please, hayaan niyo na lang kami. Alam mo, hindi tamang solusyon ang pagtakbo sa mga problema mo. Wala ka namang sala. Bakit kailangan ka umalis? Tama si Padre Porres. Kahit ako mismo ayoko umalis. Dahil wala naman akong kasalanan. Hindi ko kailangan tumakas. Alam mo, seryo, mas lalaki lang ang problema mo pag tumakas kayo. Lalong iisipin ng lahat na siya nga ang pumatay. Kubita ka talaga, Monica. Siyempre, kapag hawak mo yung isang tao, kapangyarihan yon na magagamit mo at mapakikinabangan mo. Tsaka sa totoo lang, enjoy akong paglaruan si Renato. Alam kong hanggang ngayon, hinahanap-hanap pa rin niya ako. Kung gano'ng katindi ang galit niya sa akin ngayon, ganon din ang pagmamahal niya sa akin. Paano kung magdatingan ng mga pulis? Sige nga. Wala kang dapat ikatakot, seryo. Nasa panig kayo ng katotohanan. Hindi mo na ako kailangan itakas para akong kriminal. Alam ko, pero isa kang murder suspect, Marimar. Hindi ko ginawa yun. Pero bakit ganun? Hindi pa nga napapatuloy, pero parang pinagbibintangan mo na ako. Hindi ako pumatay kay Tia Esperanza. Ating lahat yan. Pero malakas nga yung ebidensya laban sa'yo eh. Sir, maniwala ka naman sa akin. Sir, hindi ko mahagong patayin si Tia Esperanza. Ipaglalaban ko karapat ako na wala akong kasalanan. Malinis ang konsensya ko. Hindi ko pinatay si Tia Esperanza. Maniwala ka naman sa akin.
Magtiwala ka sa hustisya, seryo. Ayaw mag-ibang bansa ni Marimar. Hindi ko siya mapilit. Paano lang ito, Vito? Anong gagawin natin? Tuloy-tuloy ng kaso laban sa kanya. Pero kailangan gumawa tayong paraan para may serba natin si Marimar. Sa totoo lang, Senyor Santibanez, hindi ko na rin malaman kung paano natin siya matutulungan eh. Sino yan? Salamat. Angelica? Marimar. Sabi ni Corazon, kamuntik daw kayong umalis na seryo kagabi. Oo. Kung hindi dumating si Padre Porres, umalis na kami ni Seryo. Hanga talaga ako sa katapangan mo. Nagtatapang-tapangan lang ako. Pero ang totoo, Angelica, takot na takot ako. Nung kumatok ka kanina, kinabahan ako. Akala ko nandiyan yung mga pulis para dakitin nila ako. Huwag kang matakot, ha? Naniniwala ako sa'yo. Pero meron ka pang kailangan paniwalain ng mga tao. Tulad na lang ng mga board members. Sige, natawagan ko si attorney para makapagbigay ako ng statement sa board. Huwag ka na mag-abala. Ako na bahala doon. Salamat, Angelica. Kumain ka na. Bilang natitirang aldamang hindi sangkot sa iskandalong nangyayari. Attorney. The Board of Directors and the Executive Committee of the Aldama Group of Companies wish to express their condolences following the heinous murder of Esperanza Aldama. In the spirit of transparency, it has been ascertained that Esperanza has embezzled company funds amounting to 120 million pesos. 2 days later, she was found dead on the spot at the Le Montserrat Hotel with multiple stab wounds. I believe that is not the statement we prepared. Anong statement ang pinapabasa mo, Angelica? Akala ko hindi ka makakapunta. Kaya hindi mo pinapabasa ang statement ko. So, totoo palang sinasabi mo, attorney, na merong hindi magandang nangyayari sa kumpanya ko. Hindi sa ganun, Marimar. Pinabasa ko yan sa attorney ko. Gusto ko lang naman malinis ang pangalan mo. Walang galang sa inyo lahat. May warrant pa rin ako. Para ho kanina. Para sa iyo, Miss Bella Aldama. Suspect kayo sa pagpatay kay Esperanza Aldama. Patingin ang warrant of arrest. Patingin, akala. Hindi ko totoo yan. Sige, posasan. Hindi totoo yan. Attorney! Dalia? Dalia? Sa ngayon, wala pa akong masasabi sa inyo sa bagay na ito. Paraanin niyo lang muna kami. Sir. Ito nga ba sinasabi ko? Ayos din natin to, ha? Wala kang kasalanan. Makakalaya ka. May madami yan. Alam ko, dahil wala talaga akong ginagawang masama. Bantayang maiki si Cruzita. Kailangan ka ng anak natin. Mahal na mahal kita. Banyes, salamat. Kaya Sandali, nagbibiling pa lang siya. Kailangan ko na siya dalhin sa pwede. Dito lang, sandali lang. Marimar, puntahan kita. Marimar, ha? Stay mo lang ako, Marimar! Mr. Santibanez, the criminal lawyer, Attorney Marimar. Hello, attorney. I need to see you today. Kung pwede within the hour ngayon na. Mapuntahan kita kahit nasan ka. Sige, sige. Oh my gosh! Gidala si Inday Marimar ng mga pulis. Paano na ko i-explain kay Inday Cruzita ito? Alam mo, Corazon, huwag mo na lang sabihin kay Cruzita yan. Kasi baka matrauma lang yung bata. Nakakaawa naman. Mas maganda sabihin mo na lang na nagbakasyon si Marimar. O kaya pumunta siya somewhere. Diba? Anong somewhere? Vacations. Dili ko pwede magsinungaling. I cannot tell a lie. Si Inday naman kasi eh. Bakit magigawa niya ito pabigla-bigla eh? Pabigla-bigla?
Miss Aldama, I need to get all the copies of all of the reports from all of the departments from the company. Bakit naka-freeze lahat yan? Hindi pwede yan. Hindi lang ako nagde-desisyon dito. Buong board. Bakit hindi sila kausapin mo? Mukhang nakausap mo na nga sila eh. At saka meron ka pang sarili mong report na ibinigay sa kanila. Naipit tuloy si Miss Belia. Attorney, hindi ko ipapahamak ang kapatid ko. Hindi. Hindi yata ganun na nakita ko kanina. I'm telling you, Miss Aldama, I am still the official representative of Miss Belia Aldama, and I demand to get all of the copies of all of the reports and memos under her department. She is still the president and chairman of the Aldama Group of Companies, and not you, Miss Angelica Santibanez Aldama. Ano mo sabihin? Kung wala siya nagpunta doon kay Ma'am Esperanza noong nights na yon, hindi mangyari ito. So, Corazon, alam mo, nung gabing yun, nandun si Marimar sa hotel. Bakit hindi ka naman nagsasalita? Iwan ko. Waman ko kay Bao, hindi ko alam eh. Saka, needs lang ko dito, di ko nang alam eh. Kailangan ba? Corazon, may naghahanap sa'yo. Sir, hindi po ako ah. Corazon Osmeña, sumama ka sa amin. Corazon? Suspect ka? Surveillance video. Pasado alas 12, dumating si Miss Belia sa hotel ni Señora Esperanza. Buhay daw ito nung iwan ni Miss Belia sa kanyang kwarto. Pagkagaling niya sa hotel, dumaan siya sa bahay. Ngayon, kailangan malaman natin kung oras siya dumating sa bahay. Para malaman natin kung dumating siya before or after the time of death. Pasado alauna ng madaling araw yung time of death, di ba? Yes. So, kung mapapatunayan natin na umuwi si Marimar before 1 o'clock in the morning, ibig sabihin mapapawalang sala siya. Kung umuwi siya before 1 o'clock at may nakakita sa kanya, may alibay siya. Pwedeng nakakita siya. Hindi kami ang mapakali. Parating ating mga business partners bukas mula Taiwan. Ano lang sasabihin nila kapag nalaman nilang nakakulong ang ating company president? Madali lang solusyonan yan. Magpadala tayo ng bagong presidente. Ibang presidente? Corazon, Sir, anong ginagawa mo dito? Ikuha nila ako doon, sir eh. Ayon kasi sa kanyang testimonya, siya lamang ang tanging kasambahay na nasa mansyon ng gabi niya. Kaya siya lamang ang maaaring magsabi kung anong oras umuwi si Miss Belia. Oo, gusto kong gano'n. Corazon, magbigay na statement mo ngayon din. Chief, pwede ba natin kayo ng statement ngayon? Bakit? Sige. Sir, dili ko mabigay ng statements na ko, sir. Corazon, ano kung sasabihin mo? Magbibigay ka lang ng testimonya mo. Makakatulong yun sa pagpapalaya kay Marimar. Sir, seryo. Believes me, dili ko pwede magsalita, sir. Dili. Bakit hindi pwede? Papahamak lang si Inday. Papahamak? Obviously, the company needs a new president. Sino ang mailalagay natin sa posisyon at this very last minute? Sino nga ba? Ang pwede lang magpatakbo ng kumpanya ay isang Aldama. Sino na nga lang ba ang natitirang Aldama? Dinalag nila rito si Corazon. Bakit? Gusto na kunan ng statement. Kaya ayaw magsalita ni Corazon. Baka madawit ka daw sa kaso. Pinoprotektahan ako ni Corazon. Bakit? Ano ba alam niya? Nasaan si Corazon? Wala na si Esperanza at si Belia. Ang tanging naiwan na lang ay ikaw. Ikaw ang papalit kay Belia Aldama? Inday. Inspector Vito, anong ginagawa niya dito? Kakausapin lang si Corazon. Hindi po pwede. Ayaw magsalita ni Corazon eh. Kaya kukumbinsin siya ni Belia. Chief, pwede ba? Diskarte ko to. Pabayaan mo ako. Gusto ko lang makuna ng panibagong statement si Corazon eh. Corazon. Inday, gusto man nila nga magsalita ako eh. Gusto nila nga na ako'y sabihin. Hindi ko magbigay ng statement na ako eh. Corazon.
Corazon, sige na. Magsalita ka na. Pero Inday, Corazon, lalabas din ang katotohanan. Hindi mo kailangan pagtakpan. alam naman ni mo nga mahal na mahal ti ka, Inday. Alam ko yun. Pero kailangan sabihin mo yung katotohanan. Kailangan sa'yo mismo manggaling. Kaya sige na. Corazon, nakikiusap ako sa'yo. Magsalita ka. Magbigay ka ng testimonial mo. Sige na. Jeps, magsalita na po ako. Corazon, nasa mansyon ka ba nung gabing pinatay si Senyora Esperanza? Opo, kay nibalik man ko Nibalik ko sa mansyon, galing ako sa hospital. Opo, mga 11. Nakita mo ba doon si Belia? Wala man siya doon Hindi na ko siya nakita. Pero nung nag-aayos ko ng mga gamit, ng mga foods, para dalhin ulit doon sa hospitals, doon nakita na ko si Inday. Day? Galing ka sa hospital? Oh, nakakisugat. Anong nangyari, Inday? Saan ba ka galing, Inday? Pinuntahan ko si Tia Esperanza. Mga anong oras yun? Mga pasado alauna. Pasado alauna? Sigurado ka? Di ba mga alas 12 yun? Mr. Santibanez, bawal sa iyo ang magtanong sa tumitistigo. Hayaan mo si Inspector dito ang magtanong. Gawin niya yung trabaho niya. Jeps, sure talaga po ako na pasado alauna po talaga yun. Salamat. Totoo ba ang sinabi niya, Marimar? Ikaw, bilang bagong presidente ng kumpanya, kailan ka nga labang pinasok dito ni Belia? Ano alam mo? Excuse me na po, no? Pero di po ba dapat isang Aldama ang patabang kumpanya? Kasi nga, this is the Aldama Group of Companies, di ba? Mahimik ka. Sekretarya ka lang. But she has a point. Ano na lang sabihin ng mga business partners natin kung hindi Aldama magpapatakbo ng kumpanya? In the first place, nakikipagnegosyo sila sa atin dahil sa legacy na iniwan ng aking ama na Senyor Gustavo. What is this? Another interrogation? Hindi niyo kayo nabisuhan na kukunan niyo muli ng statement si Belia? Attorney, hindi si Belia ang kinakausap namin. Pero andito pa rin siya. She is involved. You are badgering my client. I won't allow this. Baka nga maguluhan ng mga Taiwanese. Pag hindi na Aldama ang nakikipag-deal sa kanila. She has my confidence. Can I now make a board resolution to make Angelica Aldama as the new president and CEO of the Aldama Group of Companies? Bakit ganyan ka makatingin sa akin, seryo? Ano ba talaga nangyari sa inyo ni Tia Esperanza mo? Bakit ka umuwing duguan ng gabing yan? Sumagot ka, Marimar, magpaliwanag ka. Belia, huwag ka muna magsalita sa harapan ng lahat. Chief, pwede ba lumabas muna kayo? Attorney, baka nakakalimutan mo, nasa loob ka ng kwarto ko. Yes. Wala kang karapatan na paalisin ako rito. Yes, but my client has the right for privacy. Magbibigay kami ng statement. Kailangan lang namin mag-usap muna. Kaming tatlo lang. Please. Salamat. Ayan, Marimar, wala na sila. Salita ka na. Ano ba talaga nangyari? Bakit ka umuwing duguan ng gabing yun? Ano ba talaga? Pinuntahan ko si Tia Esperanza sa hotel. Lasing na lasing siya. Ang dami na nainit, tama na. Hayaan mo. Huwag ka mang makikialam sa akin. Ang dami na nainom, Tia Esperanza, tama na! Tama na ako!
nakikialam sa akin, ha? Ito na lang ang kakampi ko, ito. Ito na lang hindi nag-iiwan sa akin, eh. Esperanza, hindi totoo yan. Mahal kita. Ano ba? Bakit na yan? Bakit ba? Hindi! Walang nagmamahal sa akin! Nawawa. Esperanza, hindi totoo yan. Kaya nga ako nandito eh. Sabihin sa'yo na bigla na ako sa mga sinabi ko na mahal kita ni Esperanza, mahal kita. Paano mo magagawa mo ito, Maril? Ang sama-sama ko. Ang sama-sama ko na. Hindi totoo yan. Alam ko pinagsisisihan mo na lahat. At alam kong disgrasya na lahat na nangyari. Alam ko na hindi mo ginusto yun. Dumaan ako sa bahay. Saan ba ka galing, Inday? Pinuntahan ko si Tia Esperanza. Nagkaayos na kaming dalawa. Naku, salamat, Inday. Nasugatan si Tia Esperanza. Pero okay lang siya. Sigurado ka bang buhay pa si Senyora Esperanza nang iniwan mo siya? Oo po, buhay siya. Iniwan ko siya doon pero natutulog siya. Bella, makokompromiso ka pa din dito. Kailangan maging maingat ka sa statement na ibibigay mo sa mga pulis. So, asa na yung damit? Yung blouse na ginamit mo na may dugo? Nasa na? Hinubad ko yun. Umuwi ako sa bahay. Nagpalit ako ng damit. Tapos pumunta akong ospital. Pinuntahan ko pa yung dalawa ni Cosita. Saan napunta yung damit? Hindi ko alam. Hinanap ko siya sa buong kwarto ko pero wala. Hindi ko siya nakita. Kahit anong gawin ko, hindi ko makita. Corazon? This is so disturbing. Belia, kailangan pag-usapan natin mabuti kung ano ang statement na ibibigay mo sa mga pulis. Pero bakit? Puntahan ko lang si Cruzita. Iiwanan mo ako? Puntahan ko lang si Cruzita. Pero bakit hindi ka maniniwala sa akin? Pero totoo lahat ng sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Puntahan ko lang si Cruzita. Goodbye and good riddance, Belia Aldama. Sa akin na ngayon ang kumpanyang to. Grabe, friend. Ang bilis-bilis naman ang pangyayari. President ka na nga. And chairman. Finally, hawak ko na ang lahat-lahat ng pag-aari ng mga Aldama. Aking-akin ito, Monica. Ang swerte-swerte mo talaga, no? Boba ka talaga, Monica. Ako swerte. Akala mo ba nakuha ko ito sa swertihan? Hindi, no? Linano ko at pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Ano akala mo? Tsamba lang ang dinadana sa paghihirap ngayon ni Marimar. So, ibig mong sabihin, may kinalaman ka sa pagkakulong ni Marimar? Sir, request ko lang sana update niyo ako about the case in every step of the way. Sige. Pero sa totoo lang, matatagalan pa investigasyon namin. Dahil pa mga buta sa kaso, dapat pa may pagtuunan ng pansin. Yung murder weapon, hindi pa nga namin nakikita eh. Yes. At wala pa yon dahil hindi pa ako tapos. Matapos kong agawin sa kanya ang kumpanya, ang susunod kong aagawin sa kanya ay yung pinakamamahal niya. Ay, kilala ko yan. Si Seryo yan, di ba? Tama. Si Seryo. Buti naman alam mo na ngayon. Siyempre. Si Seryo. Siya na ang susunod. O dun sa murder weapon, ano mo ba sa tingin niyo ginamit dito? Malalalim na saksak sa biktima. Tiyak isang manipis at matalas sa bagay ang ginamit. Pero hanggang ngayon, di pa namin ito nakikita. Mr. Santibanez, mahalaga ang murder weapon na ito sa kaso nito. Kapag hindi namin ito nakita,
maaaring madismiss ang kaso for lack of evidence. Kung hihingan kang muli ng testimony, gagawa na ako ng written statement. Pipirmahan mo yon at yun ang bibigyan natin sa kanila. Magmula ngayon, wala kang pagsasabihan ng kahit ano. Hindi ka magtetestimonya nang wala akong pahintulot. At ikaw din, Corazon, ako na ang abogado mo ngayon. Hindi ka nila pwedeng hinga ng statement nang walang paalam sa akin. Opo. Attorney, kamusta na po yung pagpipiyansa sa akin? Hindi pa naisasampa ang kaso. Kapag hindi nila ito naisampa within 36 hours, pwede ka munang makalabas, Miss Aldama. Excuse me, kakausapin ko muna si Hepe, ha? Si Crisita, tulog na ba? Opo, sir. Sige, pag magising siya, sabihin mo, nandito lang ako, ha? Opo. Sige. Hindi pa rin bumabalik si Sergio. Hayaan na lang muna ni mo yun. Bakit ganun? Hindi niya ako pinaniniwalaan. Kasi Inday, sa tinuod lang ha. Ang hirap kasi nga mag-believes ni mo eh. Kasi tanan nga mga evidence sa imo man nakatutok eh. Kahit galit na dito kay Tia Esperanza, hindi ko siya kayang patayin. Oo nga. O lagi. Alam na nako yan. I believes you nga eh. Karon. Pero si Sergio. Yun. Siya. Siya, Inday, ang kinahanglan nga kumbensihon ni mo. Seryo? Pwede ba kitang samahan? Ayoko nang kausap. Suplado ka pa din. Pero, alam mo, yun ang gusto ko sa'yo. Sana nakakaintindi ka pag sinabi ko ayoko nang kausap, di ba? Seryo? Angelica, umalis ka na. Bago ko pa ibato sa'yo to. Baka naman pag umalis ako, hindi mo magustuhan kung saan ako pupunta. Wala akong pakialam kung saang impyerno ka papupunta. What if I tell you na pupunta ako sa mga pulis at dala-dala ko ang mga to? Ba? Ano ba yan? Alam mo ba kung kanina to? Sinong may suot nito nung gabing namatay si Esperanza? Maria. At meron pa. At ito. May nakasulat. Aldama. Bakit nasa iyo? Paano mo nakuha yan? Nung gabing namatay sa Esperanza, nung umuwi si Marimar, gising pa ako. At nung umalis siya, pumasok ko sa kwarto niya. Nakita ko ang duguan niyang damit. At lalo akong naginalang may masamang nangyari nung nakita ko yung panaksak na puno ng dugo. Saan napunta yung damit? Hindi ko alam. Hinanap ko siya sa buong kwarto ko pero wala. Hindi ko siya nakita. Kahit anong gawin ko, hindi ko makita. Ikaw ang kumuha sa damit ni Marimar? At ito ang murder weapon. Ha? Seryo? Bigay mo siya. Sige, subukan mo pa ako saktan. Handa akong protektahan ni Carlitos. Sige, ikaw nang bahala kay Crisita. Mag-ingat ka, Inday, ha? Oh, nandito na si Licandro. Ang boso din naman. Dapat dito, mabulok na sa kulungan eh. Nicandro? Marimar? Patuloy yung pag-iimbestiga kay Belia Aldama. Heredera ng bilyonaryo si Senyor Gustavo Aldama. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ang murder weapon. Chief, maaari niyo po ba may describe sa amin ang ginamit magpatay kay Senyora Esperanza Aldama?
Kasi itong matalas at manipis na gamit. Isa po bang kutsilyo? Maaaring kutsilyo pero hindi pa sigurado. Ito ang ginamit ni Marimar sa pagpaslang niya kay Esperanza. Hindi! Ayaw mong maniwala. Bakit hindi mo ito pasurin? Makikita mo ang fingerprints ni Marimar at ang dugo ni Esperanza. Bakit ba nasa iyan, ha? Ano ba? Ano ba gusto mo? Dahil may proposal ako para sa'yo, Sel. Wala akong pakialam sa proposal mo. Akin na yan! Tingnan mo nga naman, no? Sinwerte ako dito ako sa presinto bumagsak, kasama mo. Anong pakiramdam mo ngayon? Isa ka na rin kriminal. Hindi ako kriminal. Alam mo ko ako sa'yo, umamin ka na. Tinan mo ko, nahuli ako ng boso, umamin ako kaagad. Parang may konting angas. Huwag mo ko itulad sa'yo ni Candro. Dahil hindi ako kriminal na katulad mo. Bibigyan kita ng pagkakataon, Seryo, para iligtas si Marimar. Hindi ko to ibibigay sa mga pulis. Para madismiss ang kaso. Tuso ka talaga. Pakasalan mo ako, Seryo. Ano? Pakasalan mo ako kapalit ng kalayaan ni Marimar. Hindi. Hindi kita pakakasalan. Si Marimar ang pakakasalan ko. At kahit kailan, hindi kita pakakasalan. Paano ka magpapakasal kay Marimar kung nakakulong siya? At mananatili siya doon habang buhay kapag ibinigay ko to sa mga pulis. Yan? Bakit ba ngayon mo lang nilalabas yan, ha? Dahil pinoprotektahan ko siya. Pinoprotektahan mo? Dahil kapag nahawakan to ng mga pulis, mas madidiin siya. Siyempre, kahit papano, concern ako sa kapatid. Kalokohan! Concern! Concern ka sa kapatid mo. Gusto mo makipaghiwalay ako sa kanya at gusto mo sa iyo ako ikasal. Bella Aldama, may bisita ka. Si Seryo? Hindi, babae. Sige, pasok na. Marimar. Anong ginagawa mo dito? Ano, masaya ka na nandito ako? Na nagkakaganito ako? Seryo, hindi ako martir. Nangongolekta lang ako ng kabayaran sa kabutihang ginagawa ko kay Marimar. At ikaw ang kabayaran mo sa mga. Ikaw, Seryo. Huwag mo itutuloy ito, Angelica. Sinasabi ko sa'yo. Pakinggan mo muna ako, Seryo. Pakinggan mo ang alok. Magpakasal tayo. Tapos ibibigay ko sa'yo ito. Bahala ka kung gusto mong itapon o sunugin. Tapos, dismiss ang kaso. Makakalaya na si Marimar. Papatayin muna kita para ako na makulong. Yun ang gagawin ko. Seryo, gawin mo yon para kay Marimar. Para makalaya na si Marimar. Hindi ka ba naaawa kay Cruzita? Kawawa naman yung bata. Lalaking wala yung ina. Walang iya ka talaga. Hindi mo ako mapablackmail. Marimar, hindi ako nagpunta dito para makita naghihirap ka, kundi para kamustahin ka. At kung anong pwedeng itulong ko sa'yo. Mag-isip ka, sir. Huwag kang padalos-dalos dahil kinabukasan ng mag-ina mo ang nakasalalay dito. At isa pa, sir, wala kang pagsasabihan sino man tungkol dito. Lalong-lalo na yan si Marimar. Alam kong pagod na pagod ka na. Alam kong mahirap ang pinagdaraanan mo ngayon. Kung anong gusto mo ipagawa sa akin, okay lang kahit ano. Pinusin siya. Ipagdasal mo na sana matapos na lahat ng ko. Dahil pagod na pagod na ako. Ipagdasal mo para kay Cruzita at para kay Sarah. Alam ko, Marimar, matatapos din lahat to. Lalabas din ang katotohanan. At naniniwala ako na hindi mo kayang pumatay ng tao. Salamat, Cruzita. Salamat. Kapag may lumabas, madali lang. Ibibigay ko agad to sa mga pulis. Ora mismo. Sinasabi ko na nga ba, Angelica, hindi ka pa rin nagbabago. Isa ka pa rin mapagsamantalang linda. Ayaw ko talaga. Babalikan kita, seryo. Huwag mo akong pag-antayin ng matagal. Ibibigay ko lang to sa mga pulis habang buhay nakakulong si Marimar. Hello, Seryo. Hindi na isang pang kaso. Hindi matibay ang ebidensya.
Kaya pwede na nating i-release si Bella ngayon. Buti kung ganon. O sige, papunta na ako dyan. Okay, thank you, attorney. Kaya mo nito. Akin na lang. Sige, kainin mo. Wala naman kasi akong gana eh. Bakit lukot yung face mo? Kagabi lang, kitiki-text mo ako ng smiling face. Dahil nagkaayos ako ni Marimar. Ano naman ang drama mo ngayon? Diba? Ito lang makakalala. Pasensya ka na sa nangyari kagabi, ah. Tatampo ka ba? Hindi. Medyo magulo na kasi ang isip ko, eh. Na makaisip ng tama. Sorry. Hindi, masama lang kasi yung pakiramdam ko sa nangyari kay Marimar eh. Ay, sinabi mo pa. Pati nga si Bossing gulong-gulo eh. Pero alam mo, Arturo, hindi naman kaya pumatay ni Marimar eh. Kahit anong galit niya, hindi niya magagawa yun. Naiintindihan ko. Pasensya ka na kung nilagay kita sa ganitong sitwasyon. Ayos lang yun. Gusto ko parati akong kasama dyan. Sir, ano nangyari dyan? Nakipag-away ka? Wala to. Marimar, basta kahit anong mangyari, ah. Mahal kita. Alam ko, nararamdaman ko yun. Mahal lang kita. Pero aminin mo, grabe magalit si Marimar pag magselos. Oo, pero hindi naman niya kayang pumatay. Meron nga isang tao dyan eh. Kayang-kaya niya mo pumatay kahit walang dahilan. Yung telepono ko. Ato. May tumawag ba sa akin? Wala. Bakit? Sino bang hinihintay mong tawag? Si Seryo. Oh! Speaking, di ba sasakyan na yan? Oo nga, no? Seryo! May kasama siya. Si Marimar. Si Angelica? Oh, siya lang naman. Di ba? Ay, naku. Ang itim talaga ng budhin niya. Grabe. Naalala ko tuloy dati, pinagmalupitan ako ng demonyang yan. Naiinis na naman ako. Lahat naman tayo pinagmalupitan nun. Kaya dapat, may magsakripisyo sa atin. Sakripisyo? Ano naman yun? Patayin mo kayo si Angelica. Tigilan mo nga ako. Napakaduwag mo talaga. Hindi ako dumaan. Bakla lang ako. Ikaw na kaya pumatay sa kanya. Kill mo siya. Go, girl! Kaya mo yan. Support lang ako. Marimar, welcome home. Paano ka nakalaya? Dahil wala akong kasalanan. Parang gulat na gulat kaya ata, Angelica. Nakalaya siya dahil hindi siya kriminal. Wala siyang kasalanan. Yun lang kasimple yan. Alam ko yun. Alam ko yan. Alam mo naman pala eh. Pati mo man lang siya dinalaw. Ni wala ka man lang naitulong. Wala ka man lang nagawa. Hiningi niyo ba yung tulong ko? Eh, ginawa mo naman ng palihim yan eh. Ba't kailangan pa alam ko ba sa'yo lahat ng kilos namin dito ngayon, Angelica? Tama na. Ano ba? Mag-aaway na naman ba kayong dalawa? Bigyan mo na ako ng konting katahimikan. Ilang araw na magulo yung utak ko. Sorry, Marimar. Mauna muna kami. Angelica? Oo nga naman. Bakit hindi mo man lang ako dinalaw sa presinto? Bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Hindi ka ba nabahala kung ano nangyari sa akin? Hindi ka ba nabahala kung ano nangyari kay Tia Esperanza? Ano ba ginawa mo? Nandito ka na. Tagal mo umuwi. Anak, pasensya ka na ha. May kailangan kasi sabihin si Mami. Sinamahan ka naman ni Daddy mo, di ba? Namiss na miss kita, Mami. Halika nga dito. Siyempre, na-miss ka din ni Mami. Pagka tayo sa kwarto mo. Ay, babasahan ka.
Sherry, bakit? Kailangan ka malaman. Tungkol kay Angelica. Ano yan? Wala kang pagsasabihan sino man tungkol dito. Lalong-lalo na yan si Marimar. Kapag may lumabas, madali lang. Ibibigay ko agad ito sa mga pulis. Ora mismo. Huwag na huwag kang titiwala sa kanya. Hindi pa rin siya nagbabago. Sa totoo lang, magulo talaga yung isip ko ngayon eh. Hindi ko alam kung sino pagkakatiwalaan ko. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Basta mag-iingat ka lang, maniwala ka sa akin. Bakit ba, Sherry? Ayoko lang na magkasama kayo dito. Huwag kang mag-alala. Mag-inasal na tayo. Sa'yo na kami titira ni Cruzita. Sama-sama tayo. Pakasal na tayo. Kasi pangako mo sa akin na lagi ka nandyan para sa akin. Na hindi mo ko iiwanan kahit anong mangyari. Tingnan mo nga naman tong si Marimar. Parang ipis. Tapak-tapakan mo ilang beses, buhay pa din. Eh, di ba friend kapatid mo siya? So, kung ipis siya, eh di ipis ka din. Aray, ka nga dyan. Basta, napatunayan ko na ang mangmang, bihisan mo man at pag-aralin mo. Tatanga-tanga pa rin. Biruin mo, Monica. Kinalimutan niya lahat ng kademonyohang ginawa ko sa kanya. Ang tanga, di ba? Pwes, ipapakilala ko sa kanya kung sino ako at kung anong kaya kong gawin. Bakit friend? Ano naman pinaplano mo? Magpakasaya ka na ngayon, Marimar. Magpakasaya ka na. Dahil ito na ang huling masayang araw mo. Rowena? Mama, ano ginagawa niyo rito? Balik opisina na ako. Alam mo namang hindi ko pwedeng pabayaan to. Ano to? Boss. Ito na. Yan na? Yes. Nga. Pinadala ng Mila Day. Naka-engrave niyo yung pangalan na dyan. Salamat. Boss, medyo isama yung tiyan ko eh. Pwede mong pasiyang mo na? Sige. Ma'am, kasi yung sabi po ni Ma'am Angelica, siya na raw pong ang ginawang bagong presidente ng mga board members. Nasa si Angelica. Seryo! Wow, wedding rings. Ginagawa mo dito? Akin ba to? Alam mo, Seryo, matagal mo na ang pinaghihintay. Ano? Nakapag-desisyon ka na ba? Sino bang pakakasala mo sa amin ni Marimar? Ako o si Marimar? Excuse me, Delia. Close door meeting ito. Hindi niyo man lang ba ako haharapin? Ito pa igaganti niyo sa akin. At hindi niyo pa ipapaalam sa akin na tinanggal niyo ako sa posisyon ko. Tingnan ko na lang tong singsing na to. Huwag ka nang umasa. Dahil hindi pangalan mo nakasulat dito. Alam ko, si Marimar. Oh. Seryo, huwag ka magpadalos-dalos. Pag-isipan mo mabuti. Dahil pagsisisihan mo. Angelica, hindi ikaw ang pinangarap kong dalhin sa altar. Kahit kailan hindi kita pakakasalan. Si Marimar ang pakakasalan ko. Mas magsisisi ka, Seryo. Magsisisi ka. Wala kaming planong puntaan ka sa kulungan. Pare pa lang to. Ito na nga, nakalaya na ako, so ibig sabihin, kaya ko na ulinggang pala ng trabaho ko. I'm sorry, Miss Aldama, but you're not yet cleared. Kailangan mong tanggapin na hindi mo na kaya magpatakbo ng kumpanya sa ngayon. And besides, the board is actually minutes away from legitimizing Miss Angelica Aldama as the new president of the Aldama Group of Companies. So excuse us, Miss Aldama. We have a meeting to finish.
Mamahalin na po kayo. Huwag na po tayo mag-iskandalo. Halin na po kayo. Angelica? Anong ginagawa mo dito? Arturo, turo mo ka sa kanya paano lumabas dito. Naliligaw yata eh. Yes, boss. Tama ako, bakla! Wala na ibang suspect si Marimar lang. Sarado na yung kaso laban sa kanya. Hindi rin. Kasi circumstantial lang ang mga ebidensya lumalabas. So, ibig sabihin pa pwede nang mapawalang sala si Marimar kung gano'n? Posible. Kulang pang mga investigasyon. Tulad ng sinabi ko sa iyo, hanggang ngayon, yung murder weapon hindi pa rin makita. Paano kung sabihin natin makita yung murder weapon sa may fingerprint si Marimar? Mabigat na ebidensya yan. Baka pahuli siya ulit ng judge. Baka hindi na rin siya payagan magpiyansa. Congratulations! Happy engagement! Oh, bakit? Wala yata si Seryo. Di ba sabi mo sa akin, pag punta mo dito, kasama mo na siya? Ayaw niya magpakasal sa akin. Leche siya. Buti nga sa'yo. Nasay mo? Kapal na mukha mo, narinig ko yan, Bastos ka rin, no? Ha? Bastos mo talaga? Lakas ng loob mo hiritan ako, Wala kang takot sa akin, ha? Senyor Santibanez, may alam ba kayo tungkol sa nawawalang murder weapon? Wala. Namumuro ka na sa akin, Ikaw, Diego, si Renato, si Seryo, at lalong-lalo na yung si Marimar. Hoy, hindi porket nagbait-baitan ako. Wala na yung pangil at sunod ko. Humanda kayong lahat sa akin. Angelica, tama na yun. Natatakot na ako sa'yo. Alam mo, dapat ka lang matakot. Kayo, dapat lang kayo matakot sa akin. Dahil sinusumpa ko. Pagsisisihan nyo yung ginagawa nyo pagpapahiya sa akin. Bastos. Angelica, kayo na pa kita hinihintay. Marimar. Galing ako sa opisina. Alam ko na ang lahat. Na binigay sa'yo ng board ang posisyon ko sa kumpanya. Pero... Ako muna pagsalitain mo. Yung ba ang pinagkakaabalahan mo habang nasa kulungan ako? Ang core ng posisyon ko sa akin. Marimar, hindi. Na-iskandalo ang board.